Meron pong babala po, mga kabida, ito hong si dating Senador Franklin Drilon, mga kabida, sa posible hong mangyari, ito hong another people power po, mga kabida, katulad ho sa nangyari ho sa EDSA 2. Okay, nung panahon po ni dating Pangulong Erap Estrada, mga kabida, yung kanya hong impeachment trial kung saan po ay hindi ho binuksan yung envelope, controversial na envelope po, mga kabida. Ito yung ginawang comparison po, ni former Senator Drilon sa box o BIR box po, kung saan po ay naglalaman po yung tax records, okay, ni Vice President Sara Duterte at yung kanya kong asawa po, na si Attorney Mans Carpio. Hindi kasi ito nabuksan noong ginawa itong impeachment proceedings, diyan po sa Committee on Justice sa House of Representatives, dahil bawal na bawal po mga kabida. Meron kasing batas na bawal hong buksan yan, unless kung meron hong permission, mga kabida, mula mismo sa owner, okay, mula kay VP Sara, at maging meron pong imprimatur, mula mismo sa Pangulo po ng Pilipinas, kaya hindi ho nabuksan yon. Okay? Ngayon, nasa impeachment trial na po, mga kabida, si VP Sara. At gusto ho ng prosecution na buksan po ito. Alright? Subalit, nung pre-trial conference, mga kabida, napagpasyahan po ito na hindi ho buksan. Okay? Dahil unang-una, kailangan po ng permission po ng Vice Presidente. Malinaw naman po at imposible naman po, mga kabida, na papayag po ang Vice Presidente ho dito, mga kabida. Hindi sa natatakot po siya, kasi meron kasing batas na gumagabay po, sa pag-open po ng BIR box. Alright? Now, ito po yung senaryo, mga kabida. Kung hindi ho papayag ang Vice Presidente, na buksan yung BIR box, meron pang pangalawang paraan po. Okay? Kung mismo ang Pangulo po, ang magbigay ng otorisasyon, okay? Kasi yun yung nakalagay po sa batas Either the owner of the records and the President, mga kabida. Okay? Pwede hong buksan yung BIR box, na naglalaman po ng tax records po ni VP Sara, po, mga kabida. Ito yung panawagan po ni Drilon, mga kabida, kay Pangulong Marcos, na sana mag-intervene na po ito, mga kabida, para buksan itong controversial na BIR box. Kasi baka daw maulit muli yung EDSA 2. Okay, kung saan po ang nitsa po doon, mga kabida, ay hindi ho pagbukas ng envelope, okay, doon ho sa Erap Estrada impeachment trial. Kaya nagkaroon po ng people power 2, mga kabida, na siyang naglukluk po, okay, kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, mga kabida, po. Yun yung ayaw hong mangyari po ni Senator Frank Drilon. Iba kasi yung sitwasyon po noon mga kabida, kaysa ngayon, Ito, babasahin ko muna, Ito hong article ng Ang Balita Ngayon at magre-react tayo dito, po. Okay? Drilon hinikayat si Pangulong Marcos Jr. na payagan ang paglabas ng tax records ni VP Sara upang maiwasan anya ang EDSA 2. Alright? Hinimok ni dating Senador Franklin Drilon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pahintulutan ang pagbubukas ng income tax records ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio upang maiwasan ang anyay pag-ulit ng kontrobersyang tulad ng second envelope noong impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ayon kay Drilon, hindi dapat manatiling nakatago ang mahalagang ebidensya dahil maaari itong magdulot ng pagdududa sa proseso ng impeachment. Alright? Ang tao naman ang naghahanap ng katotohanan. Huwag nating kalimutan na noong impeachment,
of President Erap nagkagulo nung ayaw buksan yung second envelope. Teka muna, hindi po ang tao po ang naghahanap na buksan po ito, mga kabida. Kasi malay po nila na meron pong tax record. Okay? Ang una hong panukala dyan, mga kabida, na ipadala yung tax record po ni Sara Duterte doon ho sa Committee on Justice, yung mga kongresista, mga kabida, hindi po ang taong bayan eh. Actually, walang pakialam po ang taong bayan dyan eh. Kung ano ba yung laman ng tax box na yan, mga kabida, po. Kaya mali po itong si Drilon na sinasabi ho niya, ginagamit po niya ang taong bayan ho dito, na baka magagalit. Walang pakialam yung taong bayan dyan sa tax box na yan, mga kabida. Ang meron lang pong interest dito ho sa tax box na ito, okay, para ho sa kaalaman po ng lahat, yung mga anti-Duterte forces, yung mga Pinklawan, Yellow Tards, mga kabida, yung mga miyembro po ng progresibong grupo, okay, yung mga loyalista po ng mga Marcos, yun yung gusto ko na buksan po ito, okay, pero kung titingnan mo, mga kabida, okay, kahit na ito yung sinapit po ni Sara Duterte, hindi naman po bumagsak yung kanyang trust rating eh. Yung approval rating po ng Vice Presidente, mga kabida. Di ba, ilang surveys na po ang lumabas. Maintain pa rin, okay, yung kanyang trust at saka yung kanyang approval. Mas mataas pa po, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ang ibig sabihin po, na walang pakialam po ang taong bayan, dito po sa mga kaganapan po, mga kabida. Okay, kung meron man po silang pakialam, pero pumabor sila doon ho kay VP Sara. Kasi kung totoo lang po, mga kabida, na may epekto itong impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte, sana doon ho sa latest survey po ng Publicus Asia, mga kabida. Diba? Bumagsak na sana yung kanyang trust at saka approval eh. Mataas pa rin. Ang bumagsak doon, yung kay Pangulong Marcos, nag-negative 27 po. Diba? So ako, eto, parang lang to eh. Kumbaga, ginagamit lang po ni Drilon yung sitwasyon, para igiit po niya, mga kabida, na ito yung gusto po ng taong bayan. Okay? Magagalit po ang taong bayan. Magkakaroon po ng EDSA 2 kung ayaw buksan itong BIR box, mga kabida. Magkaiba po yung sitwasyon po noon, kaysa dito ho sa kaso po ni Sara Duterte, mga kabida. Ito, tuloy po tayo. Sana hindi ganoon dito. Kaya siguro, buksan na lang ni Presidente para maalis yung mga legal objection. Ay i-certify niya ang authority na pwedeng buksan para matapos na. Ang tinutukoy ni Drilon ay ang sealed green box na naglalaman ng income tax records ng mag-asawang Duterte Carpio na ibinalik ng Senado sa Bureau of Internal Revenue matapos sa pasyahan na wala ito sa kustodiya ng impeachment court. Okay, eto. Ibibigay ko sa inyo yung scenario po, nung panahon po ni Erap at saka itong nangyari po ngayon kay Vice President Sara Duterte. Yung kasi yung nangyari po kay Erap, makabida, kaya nagalit yung tao noon, okay? Dahil unang-una po, wala naman pong legal basis po yung third envelope o second envelope po, na hindi hubuksan, makabida. Okay? For transparency purposes po, makabida, sana binuksan po yon. Kung wala hong itinago, hindi ho pumayag yung mga senador during that time, yung majority po, hindi ho nabuksan. Kaya nagbigay ito ng mitsa, makabida, para magkaroon po ng people power too. Okay? Pero dito ho sa case po ni Sara, may legal basis eh. Gaya na sinabi ko po kanina, yung mga abogado po ni Sara, yung kampo po ni Sara, and even Sara Duterte, walang problema po sa kanila na buksan yung tax record niya, mga kabida. Okay, basta wala lang pong legal obstacles. Kaso lang po, meron pong legal obstacles meron pong batas na nagsasabi, mga kabida, na bawal hong buksan kung wala hong pahintulot, mula sa may-ari.
yung hindi ho pagpayag ni Sara Duterte na permahan yung consent para buksan po itong BIR box, mga kabida. Hindi ibig sabihin po na ayaw ho niyang ipakita yon. Karapatan kasi na yun na ipakita po sa publiko yon. Kasi yung records na yun, private yun. Personal records yun, hindi ho para consumption ho ng publiko, mga kabida, po. Okay? Kung gusto po ni Drilon si Pangulong Marcos, hikayatin po niya, mga kabida. Pero as to the Vice President, malabo po na konsintihin po niya yun, mga kabida. Ipakita yung kanyang records. Kahit na siguro itong si Drilon, yung kanyang records po, personal records po niya, ayaw niya ipakita po sa publiko, mga kabida. Ganun din yun. Okay? So, yung sinasabi po niya na baka magkaroon po ng people power, malabo po yun, mga kabida. Kasi kung tutuusin po, okay, mas marami po yung mga naniniwala na ito hong ginawa po nila kay Sara Duterte, mga kabida, politically motivated to. Okay? Marami hong naniniwala, mga kabida, na ginagawa lang po ito, ginigipit lang po ang Vice Presidente dahil takot po yung kasalukuyang administrasyon, mga kabida, na maging Pangulo po si Sara Duterte by 2028. Kaya gusto ho nilang matanggal sa pwesto at ma-disqualify to hold public office, mga kabida, para hindi na po ito makatakbo. Okay, sa 2028 presidential elections, mga kabida. Kaso lang, hindi ho papabor sa kanila yung tadhana po, mga kabida. Kahit na po sasabihin po natin, okay, granting for the sake of discussion and debate. Okay, boboto ito hong lahat ng mga miyembro po ng majority, mga kabida. Ako sigurado po ako na dyan po sa minority, wala hong boboto for the conviction, mga kabida. Okay? Hindi pa rin yan aabot dun ho sa threshold na 16. Okay? Kahit silang lahat po sa majority, boboto po ng yes. Pero I know and I believe na hindi ho lahat dyan sa 13, boboto po ng yes or conviction, mga kabida. Alright? Marami hong mga senador dyan na boboto po ng no or di kaya mag-abstain for political survival, mga kabida na po. Kasi alam po nila na magkakaroon po ng backlash yan mga kabida. Lalong-lalo na po. Malapit na po yung 2028, mga kabida. Kung aabot po ng 2027, yung impeachment trial, yung decision po sa 2027, mas lalong nakakatakot po yan, para po sa mga senador na gusto kong magpa-re-elect sa 2028. Sigurado yan. Kung boboto po sila ng yes, meaning i-convict mo nila si Sara Duterte, mga kabida, siguradong magkakaroon yan ng backlash. Okay? Lalong-lalo na sa Mindanao, sa Visayas, mga kabida. Kaya ayaw ho nilang isugal yon. Okay? Kaysa dito ho sa impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga, yung sinabi po ni Drilon na baka magkakaroon po ng people power, malabo po yun. Guni-guni lang po yun, mga kabida, ni former Senator Frank Drilon. Kasi magkaiba po yung sitwasyon po ni ERAP noon, okay, at sa sitwasyon po ni Sara Duterte ngayon, mga kabida. Alright? So, what do you think? Para po sa inyo, naniniwala ho ba kayo, na kapag hindi ho buksan itong tax records, okay, yung BIR box, na naglalaman po ng tax records ni Vice President Sara Duterte at Mans Carpio, mga kabida, mag-aalboruto yung taong bayan, at magkakaroon po ng people power, mga kabida. Okay?